Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel." Tandaan ninyo, marami ang darating, buhat sa silangan at sa kanluran, at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay faith. Habang nagsisimula tayo sa paglalakbay ng Adbyento, isang salita ang tila bumabalot sa ating buong pakikinig sa salita ng Diyos ngayon, pananalig. Isa itong salitang simple kung titingnan, ngunit may lalim na kayang tumagos sa pinakaibuturan ng ating puso. Lalo na kapag ang buhay ay hindi maipaliwanag, kapag ang ating dasal ay tila walang tugon, at kapag ang ating hinaharap ay tila napapalibutan ng dilim. Sa ebanghelyo natin ngayong araw, si Jesus ay sinalubong ng isang senturyon, isang Romanong sundalo, isang banyaga, isang hindi kabilang sa relihiyosong grupo ng mga Hudyo. Ngunit sa kanyang pagiging ibang tao, siya ang naging modelo ng isang pusong may malalim na pananampalataya. Ang pananampalataya o pananalig ay hindi lamang paniniwala na may Diyos, kundi isang buo at matatag na pagtitiwala na ang Diyos ay gumagawa kahit hindi natin nakikita. Sa dami ng mga taong lumalapit kay Jesus para humiling ng himala, ang senturyon ay namukod-tangi. Hindi siya humiling na puntahan ni Jesus ang kanyang alipin. Ang kanyang dasal ay simpleng ganito, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat na puntahan mo sa aking tahanan. Sabihin mo lamang po at gagaling na ang aking alipin." Sa kanyang pananalig, ipinagkatiwala niya ang lahat sa salita ni Jesus. Hindi siya humingi ng kumpirmasyon. Hindi siya naghanap ng kasiguruhan. Hindi siya nagpumilit na makita ang himala bago siya maniwala. Nanampalataya siya sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ito mismo ang labis na ikinagulat ni Jesus. Hindi raw niya nakita ang ganitong klaseng pananampalataya kahit sa mga anak ng Israel. Isa itong paanyaya sa ating lahat na suriin ang klase ng pananalig na mayroon tayo sa Diyos. Madaling maniwala kapag maganda ang takbo ng buhay, kapag maayos ang kalusugan, may trabaho, payapa ang pamilya, at tila nasasagot agad ang ating mga panalangin. Pero paano kapag hindi? Paano kapag biglang nagkasakit? Kapag nawala ng mahal sa buhay? Kapag hindi na alam kung paano babangon? Kapag tila katahimikan ng langit ang sagot sa ating mga panalangin, may pananalig pa rin ba tayo?
Aasa pa rin ba tayo? Magtitiwala pa rin ba tayo? Ang senturyon ay nagsilbing salamin kung paanong ang tunay na pananalig ay hindi nakabase sa dami ng dasal na alam nating bigkasin, sa galing natin sa pagsisimba, o sa tagal natin sa buhay simbahan. Ang tunay na pananalig ay nakikita sa kapakumbabaan ng puso, sa pag-amin ng ating kawalan ng kakayahan at sa pagtalima sa salita ng Diyos. Kahit hindi natin ito nauunawaan, ang pananalig ay hindi paghingi ng pruweba, kundi pag-aalay ng tiwala. At ito ang dapat natin na nililinang ngayong panahon ng Adbyento. Ang Adbyento ay panahon ng paghihintay. At ang paghihintay ay laging kaakibat ng pananalig. Sapagkat habang hinihintay natin ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, habang tayo'y nasa pagitan ng pag-asa at pag-aalinlangan, pananalig ang nagtutulak sa ating patuloy na maglakad. Hindi dahil nakikita na natin ang dulo ng lahat, kundi dahil alam natin kung sino ang naghihintay sa atin sa dulo. Si Jesus, ang Emmanuel, ang Diyos na kapiling natin, ang ating hinahanap, ang ating hinihintay, ang ating sinasandalan. Kaya ngayong simula ng ating paglalakbay sa panahon ng Adbyento, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang klase ng pananalig ang nais kong itanim sa puso ko? Pananalig na nakakapit lamang kapag may biyaya? O pananalig na buo kahit hindi ko alam ang kasunod na kabanata? Pananalig na naghihintay na makakita ng himala bago maniwala? O pananalig na handang maniwala kahit wala pang nangyayaring himala? Mga kapatid, ang pananalig ng senturyon ay humahamon kay Jesus at siya ay pinuri ng Panginoon. Tayo rin ba sa gitna ng ating kahinaan at pag-aalinlangan ay may ganitong pananalig na kayang magtiwala sa salita ng Diyos kahit hindi niya dumaan sa ating buhay o sa ating bahay? Kahit hindi natin maramdaman ang kanyang presensya, basta't alam nating siya'y tapat. Mga kapatid, huwag nating kaligtaan na ang Eucharistia ay araw-araw na paalala ng salitang ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi ba ito rin ang panalangin ng senturyon? Hindi ba ito rin ang paanyaya sa atin ng Adbyento? Ang magtiwala na darating ang liwanag sa gitna ng dilim, na dumating na ang salita na nagbibigay buhay. At sapat na ang kanyang salita upang tayo'y makabangon. Mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Magnilay po tayo. Panginoon, sa anong bahagi ng buhay ko ako tinatawag mong manalig ng higit pa? Paano ko pinanghahawakan ang iyong salita sa mga panahong hindi ko makita ang iyong presensya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo akong manalig sa iyo. Hindi dahil naintindihan ko ang lahat, kundi dahil alam kong tapat ka. Tulungan mo akong sumandig sa iyong salita. Sa gitna ng aking pag-aalinlangan at paghihintay, gawin mong matatag ang puso ko tulad ng senturyon upang sa bawat araw ng aking Adbyento lumalim ang aking tiwala sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.